Salut les amis! Bonjour Paris! Kamusta nag-Pinas? Ulala, pang 12 pa lang ito. Naku, mahaba pa. Napakarami pang dapat bunuin. Ay, naku, inabot na naman tayo ng katamaran. Ay, kasipagan. And continue na natin matapos kung maging istoryador at matapos kung sabihin ang kwento namin ni X, matapos kung saan-saan mapunta ang istoryang ito. Tara na dito at ipagpatuloy na natin na rin. Ito ko na lang ito ipagpapatuloy kasi yung sa amin wala na, naputol na. Oh, hugutin mo pa. Malampas na nga tayo ng kalayaan, din naman tayo sa San Juan ngayon at ito dito naman tayo sa may Paite kung saan inukit na rin ang aming alaala ko. Alam mo ba, ako minsan nanood ng documentary at napanood ko din sa Paite merong mang-uukit na talaga ng mga kapanahunan niya siya'y sikat na sikat kahit na din sa abroad, din sa hindi din sa Italia, sa Italia. Ba yan? Fake news meddler ito. Hindi alam kung anong balita, hindi alam kung ano yung binabalita. Oo nga, naalala ko yung napanood kong documentary na may isang magaling namang uukit na sikat noon din doon sa Italia. Hindi pala ako taga-Italia, doon sa Italia. Na yung kanyang mga inuukit parang totoo, parang buhay na buhay. Kaya lang sa kasamaang palad siya ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip at yung kanyang mga inuukit hindi na ganun kasing buhay. Pero magaling pa rin naman ang kamay. Na-share ko lang kasi naalala ko siyang bigla dahil kami napadaan din sa Paite. Totoo yun, nung itong nadaanan ko itong Paite, naalala ko talaga yung mga uukit na yun. Meron din ako napanood na sila ay gumagawa na parang yung molde. Alam niyo ba yung paper mache, yung mga parang ginagawang ini-tape na mga papel, na mga newspaper hanggang makabuo sila ng design. Normally, madalas natin nakikita yung kabayo. Yun, yung paper mache, yun. Di na din, taga-Paite rin yung gumagawa. Ang totoo ay napagkahilig ko manood ng mga gayaan documentary, lalo nung kasagsagan ng eyewitness. Ay nako, gustong-gusto ko pinapanood. Kasi kayo na natututo, marami ako natututunan para man nabumulat ang mata ko sa mga bagay-bagay sa paligid ko. Tapos kapag napanood ko iyon, ipapasok ko naman sa mga anak ko or ipapasok ko sa newsfeed ko noon para maging kamulatan din ang mata ng iba. Kasi ang dami yung matututunan Ikaw ba? Mahilig ka ba rin manood ng gayon? Pero syempre, dahil I am not everybody's cup of tea, hindi nila panonoorin. Ito mo mga anak ko hindi pinanonood. Ako na lang ang nanonood, ako na lang ang natututo. Alala ko tuloy nung ako elementary, merong subject na kasi diga, doon sa subject na iyon merong sasabihin ng teacher mo sa iyo na mag-prepare ka ng report about sa current affairs. Current affairs na yun yung mga nangyayari ngayon sa paligid mo, sa inyong society, sa mga bagay-bagay sa paligid mo na po pwedeng magbigay ng impormasyon. At dahil ako'y nababansagan noong Totoy Bibo tuloy. Bibo ako. Nababansagan ako ng teacher ko noon. Ako'y Biba, hindi Bibo. Gustong-gusto ko yung subject na yun. Kasi ako'y gustong-gusto ko kayo nagre-report sa harapan. Palibasa ako'y chismosa at palibasa ako'y sumbongera. Tagapaglista ng maiingay noon. Dahil ako pinakamaingay. Dahil ako'y madalas na sekretary at ako'y madalas na sumbongera. Kaya ako natawag na sumbongera dahil akong tagalista ng maingay. Yun dahil akong pinakamaingay. Na-experience mo ba rin ba yun? Maging tagalista, maging tagasulat sa harapan. Ako diba, pagdating sa iyo, wala ka na naisulat kasi nagsulat para sa klase nyo. Nakakatawa talaga itong mga alaala ko. Sa napunta lang ako napadaan lang ako ng Paite, napunta lang ako sa memory ko nung ako elementary. Tara, bumalik na tayo rito sa ating pagme-memory lane. Dahil nga nakikisimpatya sa sakit na nararamdaman ko ang panahon. Wala nang ginawa kundi umulan na lang ng umulan. Kaya ang aming daanan basa. Dahan-dahan din lang naman sa ex dito sa pagdadrive noon dahil baka kami madisgrasya, hindi na makabalik sa abroad. Dagdagi pa minsan may makikita kang parang mga lubak-lubak rito. Yung parang pinagmoldehan ng parang manhole kung saan nilalagay yung pinakasaryado. Di ba hindi nila minsan pinapatas yung pinapatag. Ayan, may mga lubak-lubak na minsan. Yan, nagugulat ka na lang Pagka nga ikaw hindi pamilyar sa lugar, dapat ka talaga magdadahan-dahan lalo na gana rin maulan at mabasaan ako. Aksidente, aabutin mo. Sa gayon pa man, kahit na kami parang mabasang sisiw na rito, nai-enjoy ko naman itong pagtakbong ito. Nai-enjoy ko habang yung utak ko nag-iisip. Sino ba nakaupo rito ng mga panahon nyo? Nakayakap rin ba siya sa'yo? Nakahilig, nakasandal, dikit ang katawan. Damdam ang init sa umuulang panahon. Ay, overthink pa more. Saksak puso, tulo na idugaw. Alala ko tuloy nung kami bumabiyahing ganito. Natanong ako next, himala daw, hindi ako inaantok. Samantalang noon daw, wala akong ginawa kundi matulog. Ikaw na mag-overthink
nag-overthink. Ikaw na mag-isip ng mga panahong angkas mo siya. Tignan natin kung makatulog ka pa. Tignan natin kung mapanatag yung isip mo. Dati ang inirereklamo niya, wala akong ginawa kundi matulog sa biyahe. Kung dati ang sinasabi niya, kakailanganin niya raw ng tali kapag ka nagbiyahe kami para ako'y matalian at baka kami madisgrasya dahil ako'y hihilig-hilig. Yun naman ang pinoproblema niya, yung iniisip ko habang sakay-sakay niya ako. Alam niya for sure, sigurado siya for sure na nag-iisip ako. Kilala ako niyan eh. Pero syempre dahil magaling ako, in denial ako at ako'y feeling strong, ako'y pa-strong. Eh, hindi ko aaminin sa kanya ako'y nag-overthink. Hindi ko aaminin sa kanya ako'y mamatay-matay na sa selos at sa sakit na kaiisip na kung paano siya niyakap. Oh, hindi tayo aamin. Walang aamin sa pamilyang ito. Hindi natin ipaalam na tayo'y nagdurugo. Wala. Inindigan natin. Paninindigan yung feeling strong na yan. Paninindigan yung pa-strong na yan. Paakyat na nga kami ng paakyat dito. Pataas na ng pataas. Palamig na rin ang palamig. Nararamdaman ko na yung lamig. Lalo na siya. Basa yung paa niya dyan dahil yung sapatos na suot niya is nabasa. O hindi masyadong basa dyan dahil nasasanggahan niya yung ulan. Pero yung puso ko ramdam na ramdam yung lamig. Tama na huy. Aba puro kahugot. Yung ex mo yung masaya na ikay. Wala ka pang tigil sa kahuhugot. Siya. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. A bientôt, merci. À la prochaine. Salamat.